Paglabas ko ng bahay, ganito yung nakita ko sa labas. Wow, ganda. Puting puti. Pero malakas yung hangin. Wow, ganda oh. Lamig. Siguro mga -10 siguro ngayong araw. Lambot ng snow Kaberks. Wow, lamig. Ito yung tinatawag na daily routine dito sa Canada. Kailangan lilinisin mo yung sasakyan mo everyday na gagamitin mo or every time na gagamitin mo. Hinawakan ko kasi yung ice kaya sobrang lamig ng kamay ko. Aray. Lumabas na naman yung signal nung sa tire. Nung isang araw wala na yan, bumalik na ulit kasi nga -10 na naman. Tapos sobrang lamig dito sa Calgary ngayon, kaya ganyan. Basta every time na bumababa yung klima dito, pasensya na kayo, yung boses ko ganito pa rin, iba pa rin. Kasi nga hindi pa talaga ako tuluyan na magaling. At pinipilit ko pa rin na maging maayos ang lahat. Ako yung inip na gumaling talaga. Pakalamig. Saan ba tayo pupunta ngayon? Ang bala ko lang bumili ng ilang pirasong gulay sa kamanok dahil nga gusto kong magluto ng lugaw. So green onions, chicken, luya. At wala ako nun sa bahay ngayon kasi yung luya naubos ko na pagpapakulo ko. Pag inom ko ng salabat na wenta naman, hindi naman nag-click, hindi naman gumagana sa boses ko dito sa throat ko. Anyway, tara, punta lang muna ako sa store para bumili ng konting gagamitin natin para sa lugaw. Pakita ko na rin sa inyo kung anong itsura dito sa Calgary ngayon. Grabe, sobrang puti ng lahat. Nakalimutan ko pala na linisin yung side mirror dito sa kabila. Hindi naman pwedeng wala kang side mirror, mahirap na. Taasan ko na lang yung heater. Tapos heater sa mga ganito. May heater para sa front dito sa salamin. Meron ding heater sa likod at saka sa mga side mirror. So nandito tayo ngayon sa Edworthy Park. Malapit lang to sa bahay, mga 5 to 10 minutes drive. At gusto ko lang makita ko ng itsura nitong lugar ngayon na sobrang white na ang lahat. Pero sobrang lamig nga. Yung mga nandito ngayon, puro mga nagja-jogging.
para sa kanila eh okay lang yung okay lang yung ganitong klase ng lamig. Tara, labas tayo at explore natin tong lugar na to. Sama kayo at enjoy natin tong lugar. Ganitong winter, samantalahin na rin natin tong ganitong weather. At parang nandito ka na rin para ma-experience mo na rin habang nanonood ka lang dyan sa bahay mo kung ano yung itsura ng parang sobrang lakas ng hangin, tapos sobrang umuulan-ulan ng konti ng snow. Yan yung mga nagja-jogging dito oh. May mga dala pa silang aso. Ganda ng aso niya oh. Cute ng aso niya. So tara, labas tayo at ikot-ikot tayo dito sa park. Pag summer, madalas kami rito ni Tito Mango namamasyal kasi sobrang dami ng tao. Pero ngayon wala. Mailan-ilan lang, mga 3-4 lang, tapos mga nagja-jogging pa. Gusto ko lang ma-explore kasi ang ganda kasi ngayon ng mga ng mga puno na punong-puno ng snow. Napapaligiran ng snow yung mga sanga niya. Nagdikita na lahat. Siguro magkakape tayo dyan mamaya. At sobrang lamig kasi. Ganda nga naman ng lugar oh. Grabe. Wow. Para ka nasa ibang mundo. Yung mga sanga ng mga puno, gaganda oh. Ang dami ring mga bibi dito. Yung mga Canadian bibi. At sila, hindi sila giniginaw kahit nakababad yung mga paa nila, yung mga katawan nila dito sa snow. Wow, galing. Dito sa Canada, usually umuulan ng snow pag pag November, December, tapos ang pinakamalamig na weather is January, February. Tapos March, April, patunaw na naman yung snow. Papunta naman sa fall. Papunta naman sa spring. Spring naman. Ay, daming bibi oh. Pero nung nandun ako sa Norman Wells, nandun yung isa sa pinakamahabang winter. Kasi October pa lang, pa November, nag-i-snow na. Tapos April, may snow pa rin. Sobrang haba ng winter doon. Naku, wag mo itatry na sumisid dyan sa tubig na yan na talagang sobrang lamig, as in sobrang lamig dyan. Pero punta tayo doon sa baba mamaya para makita nyo. Kanina mga ka-Berks, andun tayo sa taas nung tulay na yan. Bumaba lang tayo dito sa ilalim ng tulay kasi nakita ko tong ganda nitong mga sanga ng puno na to. Wow, ganda no? Ako lang mag-isa rito. Pag summer, nandito sila lahat. Mga naka-bathing suit, mga naka-short. Tapos may dala mga pagkain. Nagpipiknik silang lahat dito. Tapos kami naman, minsan kami nag-rafting dyan. Kasi pag summer, tunaw na yung snow. So yung tubig, malakas talaga yung agos ng tubig dito sa river na to. Wow, sobrang lamig, grabe. Yung mga kamay ko parang pumuputok na yung sa sobrang lamig, pati yung mukha ko. Hindi ko na maigalaw yung aking panga. Sa sobrang lamig. Balik na tayo. Hindi ko kaya. May dala akong gloves kanina.
Hindi ko alam kung saan napunta, kung nalaglag ko ba o na misplace ko. Nawala eh, kaya wala akong dalang gloves ngayon. Pero kanina meron. Wow, lamig. Nagmamadali na nga akong umakyat sa tulay at magkakapisa na tayo dito sa Angel's Cafe. Medyo mahal yung coffee nila. Tiis ganda na lang muna tayo, mag-coffee na lang tayo sa mumurahing coffee shop. At diretso na rin tayo sa pag-grocery natin. At mag-grocery lang ako saglit, may bibilihin lang ako sa supermarket. Saan ko kaya nalagay yung gloves ko? Tulusipon na ako, kaberks. So wala dito yung gloves ko. That means dala ko nga. So nasaan? Wala naman sa pulsa ko. Ito yung gloves ko, dala ko nga. Dala ko nga pala mga kaberks. Ayan oh. Anyway, kanina kinakapa ako, hindi ko makita. Nandito pala sa bulsa ko. Hinahabol mo yung hininga mo dahil parang ang nipis-nipis ng oxygen dito ngayon, no? Anyway, tara, punta tayo sa store. Uwi na tayo. Hindi ko kaya, sobrang lamig. So dito na tayo sa supermarket. Natatawa ako yung katapat na sasakyan ng pinarkingan ko, parehong-pareho ng sasakyan natin. Para silang kambal. Anyway, siyempre pagka pupunta ka sa supermarket dito sa Canada, mas maganda yung may dala ka sarili mong ang tawag dito, bag. So dali natin itong bag na to para sa grocery natin. Ayun, parehong-pareho ng sasakyan natin, oh. Para silang kambal. Kaya lang sa akin sobrang dumi. Galing kasi ng kung saan-saan tong sasakyan natin. Anyway, punta na tayo sa supermarket at bili na tayo ng gagamitin natin sa pagluluto ng lugaw. Gusto kong maglugaw ngayong araw, saka bibili ako ng maraming luya kasi naubos na nga yung luya sa bahay para sa salabat. So bili pa ako ng maraming luya, magluluto pa ako ng maraming salabat. Dito pwede ka magkape, meron sila ritong Starbucks. Pero huwag tayo uminom ng kape kasi medyo mahal dyan. Doon tayo sa kabila, sa labas. Dito mas mura yung kape sa Tim Hortons. Dito tayo sa Tim Hortons. Naku, ang haba ng pila. Mura kasi ang kape rito eh. Can I have a small coffee? Black? That's it. Only one small black coffee? Yeah, please. Thanks. You're welcome. Is this mine? This is small black. Black coffee. For Chris? Thank you. Buhay namin dito sa ibang bansa, kailangan ng sipag at tiyaga. Minsan masaya at minsan malungkot, ganon talaga. Buhay Canada.
nauwi na tayo. At nakapag-grocery na tayo. Maya-maya naman si Angelo, iyahatid naman natin siya sa work. So, andito na tayo sa bahay at hindi na ako bumaba ng sasakyan. Tinext ko lang si Angelo na iyahatid ko na siya sa trabaho niya. Kaya inaantay lang natin saglit. Ready? Ready na. So let's go, hatid na natin anak ko sa work. Kaberts, andito na tayo sa trabaho ni Angelo sa Cafe Bino. Baka gusto niyong puntahan. Bisitahin niyo. At bisitahan niyo siya dito. Malapit lang to dito sa Foothills Hospital. Alam Yan, mo, wait lang. Oh. Dito po kami sa 42 Oxborough Place sa Cafe Bino, malapit sa Foothills Hospital at Oh. sa EFW Radiologist. Oh, yun. So kung gusto niyong pasyalan si Angelo, nandito lang siya sa Cafe Bino. Oxborough. Ayan, sa Oxboro. Oh, sige na anak. Thank you. Okay. So pasok na siya sa work. At ako naman uuwi na sa bahay at magluluto ko ng lugaw. Gusto mo ng lugaw mamaya? Malamig yan. Yes, please. Okay, so lugaw daw gusto niya mamaya. Bye-bye. So bye-bye. Ingat anak. Thank you. Thank you. Bye-bye. Love you. Love you too. Okay. Talaga hindi naman kalakihan yung sahod ng anak ko dito sa coffee shop, pero pinagtsatsagaan niya talaga. Sabi ko sa kanya kailangan na matuto siya magtyaga. Saka ito naman yung isa sa mga first job niya. Walang masama kahit na anong trabaho meron ka dito sa Canada. Hindi pinipili ang trabaho rito. Ang importante dito yung kumikita ka. Yun nung sabi ko sa kanya. So yun ang ginagawa niya ngayon. At basta tiis-tiis lang. Hindi naman habang buhay. Ganito yung buhay namin. At ang importante lang naman talaga sa akin yung matuto siya na magtrabaho, matuto siya na tumayo sa sarili niya mga paa. Yun ang pinaka-importante sa akin eh. Yung maging responsable siya sa lahat ng bagay at lumipad siya na mag-isa para matuto siya talaga sa buhay. Kasi nga hindi naman habang buhay na nandito tayo sa tabi niya, di ba? So sa mga kabataan dyan, kapag pinush kayo ng parents nyo, huwag kayong magalit sa kanila. Kailangan na maging mahaba ang pasensya nyo kung bakit ginagawa yun ng mga magulang nyo sa inyo. Of course, ang kinabukasan yung pinaka-importante sa aming mga magulang. So sunod kayo sa magulang nyo. Hindi ko mo pinush kayo na gawin yung isang bagay. Gawin nyo to, gawin nyo yun. Hindi na kayo mahal ng magulang nyo. Gusto lang nila na mapabuti kayo, na tumayo nga sa sarili nyo mga paa. Dahil hindi habang buhay na magkasama tayo. Hindi habang buhay na kasama nyo yung parents nyo. Diba? Mas maganda yung tinitrain kayo ng parents nyo ngayon pa lang para maging handa kayo sa kung ano man ang mangyayari sa kinabukasan. Diba? Mas maganda yung nakatayo ka na sa sarili mo mga paa para ano man ang mangyari, ready ka sa lahat ng mga mangyayari. Okay? So tara, uwi na tayo at magluluto tayo ng lugaw ngayon at sigurado na mamaya pag uwi ni Angelo, gutom na naman yung anak ko. So tara, uwi na tayo. May dinaanan lang ako saglit sa auto shop kanina at bumili nga ako ng washer para dito sa salamin kasi naubos na yung aking washer. One of these days, papakita ko sa inyo yon. Pagdating ko nga dito sa bahay, nag-prepare na ako kaagad ng lulutuin kong lugaw. Nilabas ko na kaagad tong chicken na nabili ko kanina. Isi-season ko lang siya ng salt at saka ng pepper. Tapos lalagyan ko ng konting oil bago lalamasin ko siya. At isa-set aside ko lang muna saglit. Tapos kukuhanin ko na yung bigas na gagamitin ko at huhugasan o babanlawan ko naman dito sa ating sink. Hindi ko rin dinamihan tong bigas na gagamitin ko kasi nga pag lugaw, biglang dadami yung mga yan. Pag maraming sabaw, dadami at dadami rin yung mga bigas na yan. Prepare ko naman ngayon yung mga aromatics natin. Luya, bawang, sibuyas. Nung mag-isa ko na yung mga aromatics, nilagay ko na itong mga chicken. Pero ang ginawa ko, kalahati lang nung nabili ko yung inilagay ko na chicken dito. 6 na piraso lang para sa aming mag-ama.
Yung natirang 6 na piraso, lulutuin ko sa mga susunod na araw. So, inilagay ko lang muna dito sa loob ng ref at stock ko lang muna dito. Hindi ko pa alam kung ano lulutuin ko dun eh. Siro ko lang ng konti itong mga chicken kasama na dito sa mga aromatics. Pagkatapos iniligay ko na rin yung bigas. Haluin ko lang ng konti at lalagyan naman natin ngayon to ng tubig para palambutin yung chicken, lutuin yung chicken at saka lutuin na rin pati yung bigas. Takpan ko lang saglit at sigurado after mga 20-25 minutes luto na tong ating bigas. Pati tong ating chicken maluluto na rin. So hinalo ko lang para hindi masunog yung ilalim niya. Saka ako nilagyan ng soft flour at saka konti pang paminta. Ayos na yung ating lugaw. Instant lugaw na kaagad. Lagyan lang natin ng panimpla, lagyan natin ng asin. Tapos magpapakulo tayo ngayon ng egg. Siyempre, mas masarap yung lugaw pagka mayroong nilagang itlog, di ba? Siguro mga 7 minutes ko lang yung pakukuluan. Ang bilis maluto ng lugaw, di ba? Saglit lang, saka kukunti lang talaga yung rekado niya. So, tikman natin kung anong lasa nitong niluto nating lugaw para sa araw na to. Tama-tama yung luto ng itlog. Tapos nalagyan natin ng green onion at saka ng toasted garlic. So, ayan na yung ating special lugaw. Kain na tayo mga ka-Berks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarap. Anak ko. Ay! Wow! Sarap naman yan. Ha? Tikman mo nga. Parang nasa Pinas na. Parang nasa Pinas. Ayos. May itlog pa. Thank you. Welcome. Kita nyo sa mga adventure, sumunod ka lang. At sa pagluto, ikaw ay matatakam. Kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Tara na! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya.